Ang paggawa ng mga sisidlan mula sa luwad ay isa sa mga pinakalumang kultura ng sangkatauhan. Naimbento ng tao ang teknolohiya at natutunan niya ang komplikadong proseso ng paggawa ng mga kasangkapan mula sa isang ordinaryong raw material katulad ng luwad. Bago dumating ang mga Kastila sa lambak ng Cagayan, ang mga katutubo rito ay nakipagkalakalan na sa mga dayuhang Tsino at Hapon. Isa sa mga tinaguriang import mula sa China ay mga porselana at celadonware na itinuturing na mahahalagang heirloom noon. Kapalit ng mga ito, ang mga sinaunang Cagayano ay nag-export din ng mga banga na sinasabing pinangangalagahan ng mga Hapon. Bagamat hindi kasing antas na mga makikintab na porselana ang mga gawa ng katutubo, nakita umano ng mga Hapon ang bisa ng mga katutubong banga sa pag-imbak ng tsaa. Pagdating ng mga Kastila, idinala naman nila sa lambak ang kaalaman sa paggawa ng ladrilyo. Ang mga ladrilyo ang karaniwang ginagamit noon sa pagpapatayo ng mga simbahan noong panahon ng mga Kastila. The earliest extant pottery discovered in Cagayan Valley is from Lalo, Cagayan, dating to at least 3,000 to 2,000 BCE. So that means around 5,000 years ago or around the Neolithic period of the Philippines. In fact, we have some specimens here, although they're no longer intact. The more intact ones are already in the National Museum of the Philippines collections, and of course the ceremonial jars that have been excavated in Fuga Island with lid, with a combination of both incisions as well as of stamps, which date back from 100 Common Era, so around 1,900 years ago. So all of these point that we indeed have as early as 5,000 years ago already a sophisticated earthenware culture in Cagayan Valley. Hanggang ngayon ay buhay ang industriya ng pagluluwad sa lambak ng Cagayan. Dalawa sa kilalang sentro ng industriya ay ang mga bayan ng Santa Maria sa Isabela at Igig sa Cagayan. Sa bayan ng Santa Maria, dinala dito ng mga dayuhang Ilocano mula sa Ilocos ang tradisyon ng pagluluwad. Ito ay ayon kay Municipal Administrator Geoffrey Formoso na siyang sumusulat ngayon ng kasaysayan ng bayan. Sa paglipas ng panahon, naangkin na rin ng mga ibanag ng Santa Maria ang teknolohiya ng pagluluwad. Matagal na panahon na ang lumipas mula noong nakalimutan na ng mga ibanag ang nasabing tradisyon. Makikita na lamang sa mga dokumento ng mga Kastila ang ebidensya na kanilang sinaunang paggawa, partikular ang salitang Duin sa Diksyonaryo Ibanag Espanyol ng praileng si Jose Bugarin na isinulat noong ika-17 na siglo. Ngayon, naibalik na ng mga ibanag ng Santa Maria ang tradisyon at ang lumang termino ng pagluluwad na ngayon ay tinatawag na duweng sa dialekto ng Isabela. Ayon naman sa mga ninuno ng mga manluluwad na itawit ng barangay at Tuluigig, kinikilala nila ang mga Kastila bilang pinagmulan ng kanilang industriya. Gayunpaman, na malagi rin sa kanilang diwa ang katutubo at sinaunang termino sa pagluluwad o duwen. Matibay at dekalidad ang mga tapayan at palayok na gawa sa Cagayan at Isabela. Dahil sa katangiang ito, malakas ang benta sa mga ito sa merkado. Ang mga katangiang ito ay bunga ng isang komplikadong proseso ng paggawa. Sa Santa Maria, pagkatapos manguha ng mga manggagawa ng pinong luwad o bayung sa ibanag, ay ihahalo ito sa lupa na may magnetite para tumibay ang final product. Bago ilagay ang luwad sa hulmahan ay lalagyan ng abo ang hulmahan para hindi dumikit dito ang luwad. Ihuhugis ang luwad na nasa hulmahan gamit ang tubig at patpat
sa ibabaw ng potter's wheel o pakutagang sa ibanag. Pagkatapos ay ililipat sa mga plywood ang nahulmang luwad para matuyo ito saglit. Kapag medyo tumigas na ang luwad ay ibabalik ito sa potter's wheel para tanggalin ang dumikit na abo, para pakinisin at para ukitan ng mga disenyo at detalye. Pagkatapos nito ay kukulayan ang paso ng pintura na gawa sa tubig at mapulang luwad o fula sa ibanag. Papatuyuin ng ilang minuto ang paso bago ito papakintabin gamit ang isang pino na eskoba. Pagkatapos magawa ang mga paso, palayok, banga, kalan at iba pang produkto na yari sa luwad ay lulutuin ang mga ito ng ilang oras. Bukod sa kahoy ay dumi ng kalabaw at baka ang ginagamit ng panggatong ng mga magluluwad sapagkat ito ay mas mura kung bibilhin sa mga magsasaka. Para maluto ng maayos ang mga produktong luwad ay tatakpan at gagatungan ang apoy ng dayami. Depende sa dami ng lulutuin ay umaabot ng 4 o 6 na oras ang pagluluto. Nagkakaiba ang proseso ng mga taga-igig sa paggawa ng mga taga-Santa Maria. Ang mga manluluwad ng igig ay iba rin ang clay mixture na siyang magkahalong malagkit na luwad o fula at mabuhangin na luwad o dadap na kung tawagin sa wikang Itawid. Walang hulmahan ang mga taga-igig sa paghuhugis nila ng produkto. Matapos ihalo ang clay mixture ay ipapatong ito sa plywood na may abo saka ihuhugis ng mano-mano. Bukod sa sarili na lang version ng potter's wheel o abbarilingan sa Itawid, ginagamitan nila ng sari-saring mga aparato ang luwad para mapantay at pulido ang pagkakahugis nito. Maging sa mga detalye ay kamay at daliri lang ang ginagamit. Pagkatapos magawa ang ibabaw ng paso ay patutuyuin ito. Isusunod naman ang ilalim nito sa susunod na araw. Kapag natuyo na ng tuluyan ang paso ay pakikinisin ito sa pamamagitan ng batong panghilod o anlid sa wikang Itawid. Pakikintabi naman ito sa pamamagitan ng paghilod na plastik. Patutuyuin ng maghapon ang produkto bago ito lutuin sa paraang katulad ng ginagawa ng Santa Maria. Ayon sa LGU Santa Maria, buhay na buhay ang tradisyonal na pagluluwad sa bayan. Gayunpaman, susubukan umano ng lokal na pamahalaan na ipasok ang teknolohiya ng glazing upang mas maiangat ang kalidad ng kanilang produkto at upang maabot ng husto ang international na merkado. Iba ang sitwasyon sa igig. Bagamat matibay at dekalidad ang kanilang mga produkto, nagmumukhang nanganganib ang industriya doon dahil hindi kayang mag-mass produce ng mabilisan ang mga manluluwad. Ito naman ay dahil sa mas mababang level ng teknolohiya na mayroon sila. Ayon din sa ilang manluluwad doon, nasa 10 pamilya na lamang ang gumagawa dahil unti-unti nang nagpapalit ng hanap buhay ang mga dating gumagawa. Dahil din ito umano sa hindi pagkakaisa ng mga manluluwad doon at sa panganib na mawala sa kanila ang kanilang pinagkukuhanan ng luwad sapagkat ang lupang iyon ay nabili na ng pribadong sektor. Ang pamamalayok ay isang tradisyon na nagsisilbing simbolo hindi lamang ng mga probinsya ng Cagayan at Isabela kung hindi ng buong lambak ng Cagayan. Hindi lamang ito nagsisilbing hanap buhay para sa mga gumagawa nito. Dahil nagmula pa ito sa mga ninuno, maaari itong magsilbing pampatibay ng katutubong identidad para sa lahat ng mga taga-Rehiyon 2. Identidad na nagbibigay kumpiyansa at lakas ng loob na mamuhay sa mundo kasama ang mga ibang lahi.